Hello guys, welcome back again sa ating sharing for Bread of God. Today, isi-share natin yung aking nababasa dito sa Ang Pahayag kay Juan. Napakagandang mga basahin nito guys. Ito ho yung mga habilin ng ating mahal na Diyos. So, babasahin natin ito sa chapter 1 verse 1. Ito ang pagpahayag ng Diyos kay Jesus Christ sa kanyang namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamagitan ng anghel. Layon ng pagpahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng magaganap. Guys, alam naman natin lahat na ang tinatawag na sign, ang mga kalamidad na dumarating, isa ho yun sa pinapahiwatig ng ating mahal na Diyos, na siya ay malapit ng darating. So, ipagpatuloy natin sa verse 2. Ito ang patutuo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesus. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Kaya nga guys, kailangan talaga natin magbabasa ng Bible upang sa paraan na iyon ating mapadama sa mahal na Diyos na lagi natin siyang kasama, lagi natin siyang kausap sa pamaraan ng pagbasa ng kanyang mga alituntunin. Dito naman tayo sa verse 4. Buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia, sumasa inyo ang pagpapala sa kapayapaan mula sa Diyos sa kalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Kaya nga guys, Diyos sa nakaraan at siya rin ang kasalukuyan at siya ang darating. Kaya guys, maniniwala ho tayo, darating ho si Jesus. Darating ho siya para sa paghukom, upang matupad ang kanyang pag-ibig sa mga tao at mabigyan ng buhay na walang hanggan ang katauhan. Kaya kailangan nating maghanda, magsisi sa mga bawat pagkakamali nating nagawa, upang tayo ay makasama sa buhay na walang hanggan. Ipagpatuloy natin. At mula kay Jesus, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Si Jesus Christ na manawid in 3 days. Ganon din ho tayo guys. Pag tayo mamatay at pag maghukom na si Jesus, tayo ho ay mabubuhay upang hukuman. Ngayon, pag mahukuman na ho tayo, kung tayo ho ay nanampalataya at tapat ang ating pag-ibig sa mahal na Diyos, na sa puso natin makikita ng mahal na Diyos ang katotohanan ng ating mga pagkatao, tayo ay masama sa buhay na walang hanggan. Ipagpatuloy natin. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan. Yes guys, lahat ho tayo makasasala. Wala ho sa ating walang kasalanan. Ngunit dahil siya ay namatay ho siya na nilansang sa cross, yung mga kasalanan ho natin ay nailigtas na ng ating Panginoon. Ang ating lang dapat gagawin, mananatili ho tayo na susunod sa kanyang utos at iwanan na natin ang pagkakamali sa buhay natin. Sa mga tao sa ngayon, bilang tao sa mundo,
ang pagkakamali hindi ho natin maiiwasan. Ngunit alalahanin ho natin na ang mga sakuna, ang mga pangyayari ho ay sign na malapit na ang mahal na Diyos sa atin darating. So kailangan na ho nating tutukan ang ating buhay manampalataya, ang ating buhay spiritual upang makahanda ho tayo sa pagsalubong sa ating mahal na Diyos. Mas priority ho natin ang buhay na walang hanggan. Sa totoo lang ho guys, nakakasawa at nakakapagod ang buhay sa mundo. Kaya kailangan natin pangarapin ang buhay na walang hanggan. Nandoon, kaligayahan kasama ang mahal na Diyos. Yung hindi natin natikman na kaligayahan sa mundong ibabaw, makakamtan natin sa buhay na walang hanggan. Pagsundin na natin ang utos ng mahal na Diyos. Lahat tayo makasalanan, brothers and sisters. Ngunit ang mga kasalanan na yon, napatawad na tayo ng mahal na Diyos. Kailangan lang natin na magbago. Pagpatuloy natin. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote kay Jesus. Ang kapurihan, umiiyak ako guys kaya di ko mabasa, wait lang. Babasa tayo ng Bible. Pag umiyak ka guys, hindi mo na makikita again. Kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen? Yes, ulitin natin, no? Diyos at ang kanyang Ama bilang mga saserdote kay Jesus Christ, ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman, no? Tayo, bilang tawhanon na buhay sa mundo, pag tayo ay nanampalataya ng lubos at nakilala na natin si Jesus Christ na ating manunubos at pinagkaisa na natin ang ating katawan at siya ang ating ulo, ay kagaya ng naglilingkod na tayo sa Kanya kasi siya na yung priority natin, So, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkagayon nga, Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan at siyang darating. Yes guys, dapat nating tatandaan na ang mga kalamidad ay dumarating na. So, si Jesus darating ho para sa paghukom. Ngunit marami pang mga mangyayari sa ating mundo at siya ay darating. So, ito na yung mga huling araw guys. So, si Jesus ay darating sa alapaap. So, para na hindi natin matikman ang kapigatian at kahirapan, magbago tayo. Para kahit anuman ang mangyari sa mundo, anuman ang mga sakuna, mga kalamidad, lahat, pag tayo nanampalataya sa Diyos, hindi ho tayo guys. Ligtas ho tayo hanggang sa magiging kasama na natin ang mahal na Diyos sa bagong buhay na walang hanggan. Yes, lahat ho tayo guys mamamatay. Mamamatay ho tayo lahat. At mabubuhay kagaya ni Jesus Christ. Siya yung unang saksi
namatay at nabuhay. Ganon din ho ang mangyari sa atin. Mamamatay tayo lahat-lahat guys at mabubuhay tayo upang tumanggap ng judgment. So, para mabuhay tayo muli at makasama natin ang mahal na Diyos sa buhay na walang hanggan, kailangan ho natin magbago. Kailangan ho natin magbago. Tanggapin ang mahal na Diyos na siyang tagapagligtas at iasa sa Kanya ang lahat. Alam ng Diyos, Kanyang mga tupa. Kilala ng Diyos ang Kanyang mga anak. Amen? Amen.